Mga Ginoo, nakikiusap ako sa inyo. Itigil ninyo agad ang pagkain ng gulay na ito. Alam kong parang OA pakinggan, pero pakinggan ninyo akong mabuti. Para sa mga lalaking higit 70 anyos, maaari nitong tahimik na sirain ang inyong testosterone at ang inyong mga ereksyon. Buong buhay kayong sinabihan na ang mga gulay ang pinakamasustansyang pagpipilian, ngunit hindi lahat sa kanila. Ang ilan ay tahimik na nagnanakaw ng inyong pagkalalaki, pinapahina ang inyong lakas, at sinisipsip ang mismong enerhiya na nagpapadama sa inyo na buhay bilang isang lalaki. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa inyong pagkalalaki. Ang pangalan ko ay Dr. Elena Marisa Santos. Ako ay isang professor at urologist. At sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa kalusugan ng mga kalalakihan. Nakaupo ako sa harap ng libu-libong kalalakihan na nasa kanilang 50s, 60s at 70s. Mga lalaking nakakaramdam ng pagod, kulang sa kumpiyansa, at bigo dahil hindi na tumutugon ang kanilang mga katawan tulad ng dati. At sa maraming kaso, ang mga pagkaing pinagkakatiwalaan nila ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Heto ang nakakagulat na kabalintunaan. Ang mismong mga gulay na sinabi sa inyong magpoprotekta sa inyong puso at magpapahaba ng inyong buhay ay maaaring nagpapababa rin ng inyong testosterone, sumisira sa inyong mga erection, at nagpapalaki pa ng inyong prostate. Ang mukhang masustansyang pagkain sa inyong plato ay maaaring sa katotohanan ay sumisira sa inyong sigla. Ngunit heto ang magandang balita. Sa loob lamang ng ilang minuto, ibubunyag ko ang 4 na gulay na tahimik na sumisira sa testosterone ng mga lalaking higit 50 anyos. At ipapakita ko rin sa inyo ang 4 na makapangyarihang gulay na kabaligtaran ang epekto na nagpapalakas ng inyong testosterone sa natural na paraan, nagpapabuti ng inyong enerhiya at nagpapanumbalik ng inyong pagganap. At bigyang pansin ninyo, dahil ang isa sa mga pamatay testosterone na ito ay malamang na nasa inyong kusina ngayon din. Habang ang isa sa mga pampalakas ay napakabisa. Tinawag itong likas na VAGRA ng kalikasan. Manatili kayo sa akin dahil maaaring mabago nito ang paraan ng inyong pagkain habang buhay. Bago tayo magsimula, siguraduhing mag-subscribe kayo at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang isa pang tip na idinisenyo para protektahan ang inyong lakas, ang inyong testosterone at ang inyong kalusugan habang kayo ay tumatanda. At gusto kong marinig ang inyong opinyon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pagagawing mas mahalaga ang mga araling ito para sa inyo. Magsimula tayo sa unang nakatagong salarin. Maraming kalalakihan ang naniniwala na ang pagkaing ito ay hindi nakakasama at masustansya pa nga, ngunit sa katotohanan, naglalaman ito ng mga compound na kumikilos na parang estrogen sa inyong katawan. Para sa mga lalaking higit 50 anyos, nangangahulugan iyon ng mas mababang testosterone, mas mahinang mga ereksyon at patuloy na pagkawala ng lakas ng isang lalaki. Isa, mga gulay na gawa sa soy, edamame, soybeans, tofu. Kapag naririnig ng karamihan sa mga lalaki ang salitang soy, agad nilang naiisip ang isang bagay na hindi nakakasama. Siguro isang mangkok ng steamed edamame sa isang restaurant o tofu na inihain bilang isang malusog na alternatibo sa karne. Sa loob ng maraming dekada, isinulong ng industriya ng pagkain at maging ng ilang nutritionist ang soy bilang isang protina mula sa halaman na mabuti sa puso at makakatulong sa inyong mabuhay ng mas matagal. Ngunit heto ang hindi kailanman sinabi sa karamihan ng mga lalaking higit 50 anyos. Ang soy ay puno ng mga compound na tinatawag na phytoestrogens, mga kemikal na mula sa halaman na gumagaya sa hormone ng babae na estrogen sa loob ng inyong katawan. At kapag kayo ay nasa 60s o 70s na nahaharap na sa natural na pagbaba ng testosterone, ang tinatawag na health food, na ito ay maaaring tahimik na ikiling ang balanse ng hormone laban sa inyo. Naaalala ko pa ang isa sa aking mga pasyente, isang retiradong bumbero na nasa huling bahagi ng kanyang 60s. Si Mang Lito. Pumunta siya sa akin na nagrereklamo ng pagkapagod, pagliit ng lakas ng kalamnan, at isang sex drive na halos nawala na. Palagi siyang aktibo, ipinagmamalaki ang kanyang katawan,
Ngunit sinabi niya sa akin na may lungkot sa kanyang boses. Doktora, hindi ko na po nararamdaman ang sarili ko. Matapos suriin ang kanyang dieta, naging malinaw ang lahat. Halos araw-araw, kumakain siya ng soy nuts, umiinom ng soy milk, at kumakain ng tofu dahil sa tingin niya ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang puso. Sa katotohanan, hindi niya namamalayan na pinupuno niya ang kanyang katawan ng mga compound na parang estrogen na pumipigil sa kanyang marupok ng mga antas ng testosterone. Sa loob ng ilang linggo matapos alisin ang soy sa kanyang mga pagkain, nagsimulang bumalik ang kanyang enerhiya. Tumawag pa sa akin ang kanyang asawa para sabihin, "Salamat po, pakiramdam ko'y bumalik na ang asawa ko." Ganoon kalala ang epekto ng soy kapag tahimik itong pumapasok sa inyong dieta. Nakikita ninyo, ang mga phytoestrogen ay kumakapit sa parehong mga receptor sa inyong katawan na dapat sanang ginagamit ng testosterone. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng tinatawag nating estrogen dominance. Ang resulta ay mas maraming taba sa tiyan, mas kaunting kalamnan, mas mahinang mga ereksyon, at isang kumukupas na pakiramdam ng sigla. Para sa mga matatandang lalaki, maaari rin itong mga hulugan ng mas mabilis na paglaki ng prostate at mas mataas na panganib ng mga problema sa metabolismo tulad ng diabetes at mataas na kolesterol. Hindi kalabisan na sabihin na ang kinakain ninyo araw-araw ay maaaring direktang humubog sa inyong pagkalalaki. Ngayon, nangangahulugan ba ito na hindi na kayo maaaring kumain ng soy? Hindi naman eksakto. Ang paminsan-minsang mangkok ng edamame ay hindi sisira sa inyong kalusugan sa isang gabi. Ngunit ang tunay na panganib ay dumarating kapag ang soy ay naging regular na bahagi ng inyong dieta. Soy milk sa inyong kape sa umaga, tofu stir-fry para sa tanghalian, mga protein bar o mga pulbos na gawa sa soy protein isolate para sa maraming matatandang lalaki. Lalo na sa mga sumusubok kumain ng masustansya, mabilis itong dumarami ng hindi nila namamalayan. Ang patuloy na patak ng mga compound na parang estrogen sa loob ng mga buwan at taon ay maaaring magnakaw sa inyo ng mismong hormone na nagbibigay kahulugan sa sigla ng isang lalaki. Ang gusto kong matutunan ninyo ay simple lang. Kung ikaw ay isang lalaking higit 50 anyos, mag-ingat sa soy, basahin ang mga label. Ang inyong testosterone ay masyadong mahalaga para isugal, lalo na sa yugtong ito ng buhay kung saan bawat katiting nito ay mahalaga para sa inyong enerhiya, inyong pagganap, at inyong kumpiyansa bilang isang lalaki. At heto ang tunay na nakakagulat. Ang soy ay hindi ang tanging mukhang inosenteng pagkain na maaaring durugin ang inyong testosterone. Sa katunayan, ang susunod ay maaaring nasa inyong pantry ngayon din, at ito ay isang bagay na iniinom ng karamihan sa mga lalaki sa pag-aakalang makakapag-relax ito sa kanila. Ngunit sa katotohanan, tahimik nitong sinisira ang kanilang libido. Pag-usapan natin ito. 2, mint, peppermint, at spearmint. Nasa ating toothpaste, sa ating chewing gum, maging sa maliliit na candy na ipinamimigay sa mga restaurant. Maraming matatandang lalaki ang nasisiyahan sa isang mainit na tasa ng peppermint o spearmint tea bago matulog sa paniniwalang nakakatulong ito sa panunaw o nagpapakalma ng isip para makatulog. Sa unang tingin, mukha itong hindi nakakasama, nakakapresko pa nga. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang mint, lalo na sa malaki o regular na dami, ay maaaring tahimik na kumilos laban sa inyong testosterone. At para sa mga lalaking higit 60 anyos, hindi ito isang bagay na maaari ninyong balewalain. Naaalala ko pa ang isang Ginoo sa kanyang unang bahagi ng 70s na pumunta sa aking klinika. Siya ay si Ginoong Reyes, isang retiradong guro sa high school, mahinahon at maalalahanin, at inamin niya na sa loob ng maraming buwan ay hindi na niya nararamdaman ang kanyang sarili. Pagod siya, humina ang kanyang sex drive, at dismayado siya sa kung gaano siya kahina kumpara noong ilang taon lamang ang nakalipas. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang dieta at mga gawi, may isang bagay na nakakuha ng aking pansin. Bawat gabi, umiinom siya ng 2 malalaking tasa ng peppermint tea para pakalmahin ang kanyang tiyan. Ginagawa niya ito ng tapat sa loob ng maraming taon. Ang hindi niya napagtanto ay ang mint ay napatunayan sa ilang pag-aaral na nagpapababa ng luteinizing hormone, ang mismong senyales mula sa utak,
na nagsasabi sa mga bayag na gumawa ng testosterone. Sa madaling salita, ang kanyang gabi-gabing ritual ay tahimik na nagpapababa sa mismong hormone na nagbibigay sa kanya ng lakas, enerhiya, at sigla bilang isang lalaki. Nang ipinatigil namin ang gabi-gabing pag-inom ng mint tea, nag-aalinlangan siya na ang isang maliit na bagay ay makakagawa ng pagkakaiba. Ngunit sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang mga banayad na pagbabago, kaunting dagdag na enerhiya sa umaga, isang kislap ng pagnanasa na bumabalik, at higit sa lahat, sinabi niya sa akin, "Doktora, sa wakas ay nararamdaman kong may bahagi ng aking sarili na bumabalik. Hindi ito ang tanging pagbabagong ginawa namin. Ngunit ang pag-alis sa nakatagong pamatay testosterone na iyon ay isang mahalagang piraso ng palaisipan. Iyon ang nakakalitong bahagi tungkol sa mint. Hindi ito mukhang mapanganib. Walang sinuman ang nagbabala sa iyo na ang isang nakapapawing pagod na tasa ng tsaa o isang sariwang pagsabog ng peppermint ay maaaring makasama sa iyong mga hormone. Ngunit kapag ikaw ay nasa iyong 60s o 70s na nakikipaglaban na sa natural na pagbaba ng testosterone, maging ang maliliit na pang-araw-araw na pagpipiliang ito ay nagpapatong-patong. Sa paglipas ng panahon, ang pagpigil na iyon sa produksyon ng hormone ay maaaring mag-iwan sa iyo ng mas kaunting enerhiya, mas malambot na mga erection, at isang nakakainis na pakiramdam ng paghina na hindi mo matukoy. Isinisisi mo ito sa edad, ngunit sa katotohanan, isang bagay na kasing inosente ng mint ay maaaring nagnanakaw ng higit pa sa iyong pagkalalaki kaysa sa iyong inaakala. Kaya, dapat mo bang iwasan ng tuluyan ng mint? Hindi naman. Ang pagsisipilyo o pagnguya ng gum ay hindi ang problema. Ang tunay na issue ay ang regular at madalas na paggamit. Maraming tasa ng mint tea, pang-araw-araw na dosis ng spearmint para sa panunaw, o mga herbal supplement na ibinebenta para sa kalusugan ng bituka. Ito ang mga gawi na maaaring magpabigat sa balanse laban sa iyong testosterone. Kung gusto mong maging malakas, may tiwala sa sarili, at buhay bilang isang lalaki na higit sa singsinta, dapat kang maging maingat sa mga bagay na tila maliliit na gawi. Dahil madalas, ang maliliit na bagay na ginagawa ng tuloy-tuloy ang tahimik na humuhubog sa iyong kalusugan sa paglipas ng panahon. At kung kailan iniisip mong ang mint na ang huling dapat mong alalahanin, may isa pang tinatawag na health food na naging napakapopular sa mga matatandang lalaki, pinupuri dahil sa fiber at mga benepisyo nito sa puso. Ngunit sa katotohanan, kumakapit ito sa testosterone at inilalabas ito sa iyong sistema. 3. Flaxseed. Teknikal na isang buto ng halaman na ginagamit bilang vegetable fiber. Sa loob ng maraming taon, ang flaxseed ay ipinakilala bilang isa sa mga pinakamahusay na superfoods. Nakikita mo itong isinasaboy sa oatmeal, inihahalo sa mga smoothie, inihuhurno sa mga tinapay, at inirerekomenda ng mga health magazine bilang isang dapat mayroon para sa proteksyon ng puso at kalusugan ng panunaw. Maraming kalalakihan, lalo na ang mga higit 60 anyos na gustong manatiling fit at magpababa ng kanilang kolesterol, ay tapat na nagdagdag ng flaxseed sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa unang tingin, mukha itong perpektong pagpipilian. Mayaman sa fiber, mula sa halaman, at di umano'y anti-aging. Ngunit heto ang nakatagong katotohanan na hindi kailanman sinabi sa karamihan ng mga lalaki. Ang flaxseed ay puno ng lignans, mga compound ng halaman na kumakapit sa testosterone at halos winawalis ito palabas ng iyong katawan. Naaalala ko ang isang pasyente, si Cafredo, isang 70 taong gulang na retiradong opisyal ng Navy na dumating sa akin na lubos na talunan. Ipinagmamalaki niya ang disiplina sa buong buhay niya. Pinapanatili ang isang mahigpit na dieta at ehersisyo kahit na matapos magretiro. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nagbabago ang kanyang katawan sa mga paraan na hindi niya makontrol. Lumalaki ang kanyang tiyan, nauubos ang kanyang enerhiya, at higit sa lahat, naging hindi na maaasahan ang kanyang mga ereksyon. Sinabi niya sa akin na halos nahihiya na ang pakikipagtalik sa kanyang asawa ay naging bihira na, hindi dahil sa kawalan ng pagnanasa, kundi dahil hindi na tumutugon ang kanyang katawan. Nang suriin namin ang kanyang dieta,
Napansin ko na buong pagmamalaki niyang binanggit ang kanyang pang-umagang health shake na puno ng isang malaking kutsara ng giniling na flaxseed. Naniniwala siyang ginagawa niya ang lahat ng tama, ngunit sa katotohanan, pinupuno niya ang kanyang sistema ng mga compound na kumakapit sa kanyang testosterone at tinatangay ito palayo. Ito ang dahilan kung bakit napakapanlinlang ng flaxseed. Hindi nito nilalason ang iyong katawan at hindi ito agad nagdudulot ng pinsala. Sa halip, ito ay gumagana ng tahimik, kumakapit sa mga molekula ng testosterone at binabawasan ang mga antas ng parehong total at free testosterone, ang mismong mga hormone na responsable para sa lakas ng kalamnan, enerhiya, at pagganap sa sexual. Para sa mga matatandang lalaki na nakikipaglaban na sa natural na pagbaba ng testosterone sa pagtanda, ito ay maaring maging mapanira. Araw-araw, unti-unting nawawala ang kanilang pagkalalaki at hindi man lang nila napagtatanto na ang salarin ay ang tinatawag na superfood na idinadagdag nila sa kanilang almusal. Nang payuhan ko ang aking pasyente na palitan ang flaxseed ng ibang mga mapagkukunan ng fiber tulad ng oats o chia seeds sa katamtamang dami, nag-alinlangan siya. Tinanong niya ako, "Doktora, makakagawa ba talaga ng pagkakaiba ang isang maliit na bagay?" Ngunit sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang mga banayad ngunit makabuluhang pagbabago. Nagsimulang tumaas ang kanyang enerhiya, gumaan ang kanyang kalooban, at dahan-dahang bumuti ang kanyang pagganap. Sinabi sa akin ng kanyang asawa na nakikita niyang bumabalik ang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng pag-aalis ng isang nakatagong bagay na sumisipsip sa kanyang mga reserbang testosterone. Mga Ginoo, iyon ang panganib ng bulag na pagsunod sa mga health trend nang hindi nauunawaan kung paano ito nakakaapekto sa natatanging biyolohiya ng mga matatandang lalaki. Ang isinusulong ng media bilang pangkalahatang malusog ay maaaring hindi malusog para sa inyo, lalo na kapag nakakasagabal ito sa mismong hormone na nagpapagana sa inyong pagkalalaki. Maaaring makatulong ang flaxseed sa ilan, ngunit para sa mga lalaking higit pisingsing paanyos, ang panganib na mawalan ng testosterone ay napakalaki, at dito ito nagiging mas nakakagulat. Dahil kung ang flaxseed ay ang tahimik na magnanakaw ng testosterone, ang susunod na salarin ay mas tuso. Hindi ito isinasaboy sa inyong cereal o inihahalo sa isang smoothie. Ito ay nasa mismong mantika na ginagamit ninyo sa pagluluto ng inyong mga pagkain araw-araw. At ang mantikang iyon ay maaaring mas nakakasira sa inyong testosterone kaysa sa anumang buto o halamang gamot. Tuklasin natin ang nakatagong panganib na iyon sa susunod. 4. Mga naprosesong vegetable oils, corn oil, soybean oil, canola oil. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan tayo na palitan ang mantikilya at mga taba ng hayop ng mga vegetable oil na mabuti sa puso. Sunod-sunod na komersyal ang nangako na ang corn oil, soybean oil, at canola oil ay ang mas matalino at modernong alternatibo sa mga taba na ginagamit ng ating mga ama at lolo. Maraming kalalakihan sa kanilang 60s at 70s ang buong pagmamalaking lumipat. Sa paniniwalang pinoprotektahan nila ang kanilang mga puso at pinapahaba ang kanilang buhay. Ngunit ang hindi kailanman sinabi sa kanila ay ang mga naprosesong langis na ito ay kabilang sa mga pinakanakapipinsalang pagkain para sa testosterone ng isang lalaki. Ang problema ay nasa paraan ng paggawa ng mga langis na ito. Lubha silang dinadalisay, tinatanggalan, pinapuputi, at tinatanggalan ng amoy na nag-iiwan ng isang produkto na puno ng hindi matatag na omega, asing fatty acids. Kapag kinokonsumo araw-araw, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga lalaki, ang mga langis na ito ay nagpapasiklab ng pamamaga. Sa loob ng katawan, ang pamamaga ay parang isang mabagal na apoy na sumisira sa iyong mga selula, nakakagambala sa produksyon ng hormone, at nagpapahina sa mga daluyan ng dugo. Para sa testosterone, ito ay isang hatol na kamatayan. Ang talamak na pamamaga ay nakakasagabal sa kakayahan ng mga bayag na gumawa ng mga hormone, binabawasan ang kalidad ng semilya, at nagpapababa ng pangkalahatang antas ng testosterone. Para sa mga erection, nangangahulugan ito ng mahinang daloy ng dugo, mas malambot na pagganap, at pagkabigo sa silid tulugan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 60s na pumunta sa akin.
Siya ay si Mang Danilo, sobra sa timbang, pagod, at bigo dahil anuman ang gawin niya, patuloy na bumabagsak ang kanyang lakas at libido. Sinabi niya sa akin na sinusunod niya ang payo ng kanyang doktor sa loob ng maraming taon, iniiwasan ang mantikilya at olive oil, at sa halip ay niluluto ang lahat sa canola oil, ang kanyang scrambled eggs, ang kanyang mga gulay, maging ang langis na ibinubuhos niya sa mga salad. Lahat ay naprosesong vegetable oil. Nang sinuri namin ang kanyang mga antas ng hormone, nakakagulat na napakababa ng kanyang testosterone. Ang kanyang mga ugat ay nagpakita ng mga senyales ng pamamaga, at ang kanyang enerhiya ay bagsak. Isang malaking bagay lang ang binago namin. Hiniling ko sa kanya na itapon ang mga bote ng canola at soybean oil at palitan ang mga ito ng extra virgin olive oil at avocado oil. Sa loob ng ilang buwan, bumaba ang kanyang mga inflammation marker, tumaas ang kanyang testosterone, at sinabi niya sa akin na may ngiti. Doc, sa wakas pakiramdam ko'y bumabalik na ang ilaw. Iyon ang nakakadurog pusong katotohanan. Ang mga langis na ito, na ibinebenta bilang mga masusustansyang pagkain, ay tahimik na nagnanakaw ng sigla ng mga matatandang lalaki. Sa tuwing nagpiprito ka ng itlog sa corn oil, nagigisa ng mga gulay sa soybean oil, o nagbubuhos ng canola oil sa iyong salad, nagdaragdag ka ng gatong sa apoy ng pamamaga. Sa paglipas ng panahon, sinusunog ng apoy na iyon ang iyong testosterone at ang iyong mga ereksyon, na nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na mas matanda, mas mahina, at hindi gaanong buhay. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Nangyayari ito sa bawat kainan, taon-taon, hanggang sa halos hindi mo na makilala ang lalaking naging ikaw. Kaya, ano ang aral dito? Maging mahigpit sa mga langis na iyong ginagamit. Kung gusto mong protektahan ang iyong testosterone pagkatapos ng INN, manatili sa mga natural, hindi dinalisay na taba tulad ng extra virgin olive oil, avocado oil, o kahit na kaunting mantikilya. Sinusuportahan ng mga ito ang iyong mga hormone sa halip na sirain ang mga ito. Bawat patak ay mahalaga. At ang mga langis na iyong pipiliin ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam na masigla o pakiramdam na pagod. At habang ang mga langis na ito ay isang nakatagong banta araw-araw, mayroon ding pag-asa. Dahil hindi lahat ng gulay ay kalaban. Sa katunayan, ang ilang mga gulay ay may kapangyarihang ibalik ang testosterone, protektahan ang iyong prostate, at kahit na mapabuti ang daloy ng dugo upang bigyan ka ng uri ng mga ereksyon na akala mo ay nawala na magpakailanman. Magsimula tayo sa isang madahong gulay na napatunayan sa siyensya na nagpapataas ng free testosterone at sumusuporta sa mas malakas na pagganap. 5. Spinach. Kapag iniisip mo ang spinach, maaaring maisip mo ang mga lumang Popeye cartoon kung saan ang isang lata ng spinach ay agad na ginagawa siyang isang napakalakas na tao. Gaano man katawa-tawa ang mga cartoon na iyon ngayon, ang katotohanan ay ang spinach ay talagang nagtataglay ng isang uri ng nakatagong kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi dapat kalimutan ng mga lalaking higit binis Santa Anyos. Sa loob ng maraming dekada, hinihikayat ko ang aking mga pasyente na ituring ang spinach hindi lang bilang isang gulay, kundi bilang gamot para sa kanilang pagkalalaki. At iyon ay dahil ang spinach ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng magnesium, isang mineral na may direkta at napatunayang kaugnayan sa mas mataas na antas ng testosterone. Naalala ko ang isang pasyente ko, si Tatay Ruben, isang 72 taong gulang na biyudo, na pumunta sa akin matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban sa mababang enerhiya at mahinang mga ereksyon. Hindi siya naghahanap ng mabilis na solusyon. Sinabi niya, "Doktora, gusto ko lang pong maramdaman muli ang aking sarili. Hindi ko kailangang maging 20, pero ayoko namang maramdaman na parang nasa dulo na ako." Ang kanyang blood work ay nagpakita na mababa ang kanyang testosterone, ngunit mas mahalaga. Ang kanyang free testosterone, ang anyo na tunay na mahalaga, ay halos wala na. Napag-usapan namin ang kanyang dieta at nalaman kong kumakain siya ng napakakaunting madahong gulay. Hiniling ko sa kanya na magsimulang magdagdag ng spinach sa kanyang mga pagkain kahit 4 na beses sa isang linggo. Tiningnan niya ako ng may pag-aalinlangan, na para bang sinasabi, "Iyon lang." Ngunit pumayag siya. Sa loob ng ilang linggo,
Nagsimula siyang makapansin ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbuti. Una nang tumaas ang kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin na gumigising siyang hindi na gaanong antukin. Sumunod ang kanyang kalooban. Sinabi ng kanyang anak na mukha siyang mas magaan, mas positibo. At hindi nagtagal, ipinagtapat niya na nagsimula nang bumalik ang kanyang mga ereksyon. Hindi perpekto, ngunit mas malakas kaysa sa mga nakaraang taon. Tiningnan niya ako sa mata at sinabing, "Doktora, pakiramdam ko'y bumabalik na ang buhay sa akin." Iyon ang kapangyarihan ng isang simpleng gulay kapag puno ito ng tamang mga nutrisyon. Ang spinach ay hindi lang nagbibigay ng magnesium. Mataas din ito sa natural na nitrates, mga compound na nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide sa katawan. Kung pamilyar ito sa inyo, ito ay dahil ang nitric oxide ang mismong landas na tinatarget ng mga deresetang gamot tulad ng Viagra para mapataas ang daloy ng dugo. Sa pagkain ng spinach, binibigyan mo ang iyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito para buksan ang mga daluyan ng dugo, mapabuti ang sirkulasyon at maghatid ng mas maraming oxygen at nutrisyon sa bawat bahagi ng iyong katawan, kabilang na ang ari. Nangangahulugan ito ng mas malakas, mas matagal na mga ereksyon nang hindi umaasa lamang sa gamot. Para sa mga lalaking higit 60 anyos, iyon ay maaaring magbago ng buhay. Ang isa pang benepisyo ay kung paano nakakatulong ang spinach na bawasan ang oxidative stress. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nag-iipon ng pinsala mula sa pamamaga, hindi magandang dieta, at mga lason sa kapaligiran. Ang spinach, na puno ng antioxidants, ay tumutulong na pakalmahin ang bagyong iyon, pinoprotektahan ang mismong mga selula na gumagawa ng testosterone, para kang nagbibigay sa iyong katawan ng isang kalasag laban sa mabagal na pagkasira ng panahon. Kaya, ang aral dito ay malinaw. Kung seryoso ka sa pagpapanumbalik ng testosterone at pagprotekta sa iyong sigla pagkatapos ng 60, gawing regular na bahagi ng iyong dieta ang spinach. Ihagis ito sa isang salad, i-blend sa isang smoothie, igisa kasama ng bawang at olive oil. Humanap lang ng mga paraan para maging bahagi ito ng iyong buhay. Ito ay isang maliit na hakbang na may malaking gantimpala. Ngunit ang spinach ay hindi ang tanging berdeng mandirigma sa iyong panig. May isa pang gulay. Isa mula sa parehong pamilyang cruciferous na mas malayo pa ang nararating. Sa halip na magpataas lang ng testosterone, aktibo nitong pinapababa ang estrogen na tumutulong na ibalik ang balanse sa iyong mga hormone at protektahan ang iyong prostate sa parehong oras. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 6. Broccoli at pamilyang cruciferous. Kung ang spinach ay ang gulay na nagbibigay ng banayad na tulong sa iyong testosterone, ang broccoli naman ang tumutulong na linisin ang daan para tunay na magniningning ang testosterone na iyon. Karamihan sa mga lalaki ay tinitingnan ang broccoli bilang isa lamang side dish. Isang bagay na berde sa plato na sinasabi ng kanilang mga asawa o doktor na dapat nilang kainin. Ngunit ang broccoli ay kabilang sa pamilyang cruciferous ng mga gulay. At sa loob nito ay may isang makapangyarihang compound na tinatawag na indole, tritocarbinol. Partikular itong tumutulong sa mga matatandang lalaki sa pamamagitan ng pagbabawas ng labis na estrogen, ang hormone na direktang kumakalaban sa testosterone. Naalala ko ang isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 60s, si Mang Cardo, isang dating construction worker na nakaupo sa harap ko isang hapon. Malakas siya noon, ipinagmamalaki ang kanyang pisikal na lakas, ngunit ang mga taon ng pagkapagod, isang lumalambot na baywang, at humihinang mga ereksyon, ay nagpabagsak sa kanya. "Dok," sabi niya ng mahina, pakiramdam ko'y nagiging ibang tao na ako. Nang ipaliwanag ko sa kanya na ang isa sa mga nakatagong problema na kinakaharap ng mga lalaki habang sila ay tumatanda, ay hindi lamang ang pagbaba ng testosterone, kundi ang pagtaas ng estrogen, nagulat siya. Tulad ng maraming lalaki, hindi niya naisip na ang estrogen ay maaaring maging bahagi ng kanyang pakikibaka. Akala niya ang estrogen ay isang bagay na para sa mga babae lamang. Ngunit para sa mga lalaking higit 60 anyos, maaaring tumaas ang estrogen habang bumababa ang testosterone, na lumilikha ng isang hormonal imbalance na nagpapalala sa bawat senyales ng pagtanda.
pagkapagod, taba sa tiyan, pagbabago ng mood, kahit na paglaki ng prostate. Dito nagiging higit pa sa pagkain ang broccoli. Ang indole, tritocarbinol, ay tumutulong na sirain ang estrogen sa mas mahinang mga anyo, na epektibong nagpapababa ng bigat ng estrogen sa katawan ng isang lalaki. Sa paggawa nito, pinalalaya nito ang testosterone upang magkaroon ng mas malakas na epekto. Para sa aking pasyente, iminungkahi ko ang isang simpleng bagay. Magdagdag ng steamed broccoli o Brussels sprouts sa hindi bababa sa 3 hapunan bawat linggo. Isang maliit, kayang gawin na pagbabago. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya na mas magaan, mas masigla, at nakangiti sa paraang hindi ko pa nakita noon. Ang kanyang mga salita ay nananatili sa akin. Dok, hindi ko akalain na makakagawa ng pagkakaiba ang broccoli. Pero sabi ng misis ko, mas may kislap daw ako ngayon kaysa sa mga nakaraang taon. Nag-aalok din ng broccoli ng isang dagdag na regalo. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng prostate. Ang paglaki ng prostate at cancer sa prostate ay mga alalahanin na mabigat para sa mga lalaking higit 60 anyos. Ang mga compound sa mga gulay na cruciferous ay tumutulong na protektahan ang prostate sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa mga detoxification pathway sa atay. Kaya, hindi ka lang nagpapalakas ng testosterone ng hindi direkta, binabawasan mo rin ang iyong panganib sa isa sa mga pinakakaraniwang problema sa kalusugan na kinakaharap ng mga lalaki sa iyong edad. Ito ay isang dobleng panalo at nagmumula ito sa isang bagay na kasing simple ng isang berdeng gulay. Kaya huwag isipin ang broccoli bilang isa lamang nakakainip na side dish sa iyong plato. Isipin ito bilang isang sandata sa iyong pakikipaglaban upang mabawi ang enerhiya, protektahan ang iyong prostate, at bigyan ang testosterone ng pagkakataong gawin ang trabaho nito. Idagdag ito na inihaw na may olive oil, steamed na may kaunting lemon, o ihagis sa mga sopas. Humanap ng paraan upang gawin itong isang bagay na iyong kinagigiliwan dahil magpapasalamat ang iyong katawan. At gaano man kapangyarihan ang broccoli, iba pa rin ang paraan ng pagkilos nito kumpara sa susunod na pagkain na ibabahagi ko. Dahil habang pinapababa ng broccoli ang estrogen, ang susunod naman ay direktang nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na tahimik na nakikipaglaban sa testosterone araw-araw. At kapag nabawasan mo ang cortisol, sa wakas ay may puwang ang testosterone na tumaas ng higit pa sa iyong inaakala. Tingnan natin ang makapangyarihang pagkaing iyon sa susunod. 7. Bawang. Tinatadtad mo ito, ginigisa mo ito, natitikman mo ito sa mga sarsa at marahil ay iniiwasan mo pa ito dahil sa matapang na amoy nito. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng bungkus na ito ay maaaring gumanap ng direktang papel sa pagpapanumbalik ng iyong testosterone at kahit natulungan kang mas maging buhay sa silid tulugan. Ang totoo, ang bawang ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na allicin. At para sa mga lalaking higit 60 anyos, ang allicin ay maaaring maging isang game changer. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na lihim na nakikipagkumpetensya sa testosterone sa iyong katawan araw-araw. Kung mas kaunti ang cortisol na dala mo, mas maraming espasyo ang testosterone para gawin ang trabaho nito. At nangangahulugan iyon ng mas maraming lakas, mas maraming enerhiya, at mas malakas na sex drive. Isa sa aking mga pasyente, si Ginoong Villafuerte, isang 68 taong gulang na lalaki na kamakailan lamang nagretiro mula sa corporate work, ay dumating sa akin na labis na nalulula. Ang kanyang mga salita ay tapat at totoo. Doktora, pagod na po ako. Parang hindi nawawala ang stress ko kahit hindi na ako nagtatrabaho. Mababa ang enerhiya ko. Pakiramdam ko'y malambot ang katawan ko at ang pakikipagtalik sa aking asawa ay parang isang alaala na lang. Ang kanyang blood work ay nagpahayag ng 2 mahalagang bagay. Mataas na antas ng cortisol at mababang testosterone. Ang kombinasyong iyon ay parang isang 1-2 punch sa pagkalalaki. Sinasakal ng stress ang kanyang kakayahang maging isang lalaki. Nang inayos namin ang kanyang dieta, isa sa mga pinakasimpleng rekomendasyon na ibinigay ko ay ang magsama ng mas maraming sariwang bawang sa kanyang mga pagkain. Tiningnan niya ako nang may pagdududa na para bang ang isang maliit na bagay ay hindi kailanman makakapagbago ng ganoong kalaking problema.
Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, nang bumalik siya para sa isang follow-up, mas maliwanag ang kanyang mukha, mas magaan ang kanyang kalooban, at sinabi niya, "Doc, sabi ng misis ko, ibang tao na raw ako." Bumuti ang kanyang mga antas ng testosterone, ngunit ang talagang tumatak sa kanya ay kung gaano siya naging mas kalmado at mas matatag. Ang bawang ay hindi ang tanging pagbabago, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapababa ng kanyang pasanin sa stress at pag-unlock ng higit pa sa kanyang natural na sigla. Ang ganda ng bawang ay gumagana ito sa maraming antas. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng cortisol, pinalalaya nito ang testosterone para dumaloy ng mas malakas, ngunit pinapabuti rin nito ang sirkulasyon at sinusuportahan ang kalusugan ng puso na parehong mahalaga para sa malakas na mga ereksyon. Tandaan, ang isang ereksyon ay walang iba kundi daloy ng dugo, at ang bawang ay ginamit sa loob ng maraming siglo upang panatilihing nababaluktot at malakas ang mga daluyan ng dugo. Para sa mga matatandang lalaki na ang mga ugat ay maaaring tumitigas na sa pagtanda, hindi ito maliit na regalo. Ang kaunting bawang sa iyong dieta ay maaaring makatulong na mapanatiling dumadaloy ang dugo, hindi lamang sa iyong puso at utak, kundi sa mismong organ na nagbibigay kahulugan sa iyong pagkalalaki. Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan. Ang bawang ay may reputasyon na matapang, at maraming lalaki ang natatakot sa amoy sa kanilang hininga. Ngunit isipin mo ito, ipagpapalit mo ba ang kaunting mas matapang na hininga para sa mas malakas na mga ereksyon, mas mahusay na enerhiya, at mas mababang stress? Karamihan sa aking mga pasyente na ginagawang regular na bahagi ng kanilang mga pagkain ng bawang ay natutuklasan na ang mga benepisyo ay higit na nakahihigit sa abala. At sa napakaraming paraan upang ihanda ito, inihaw, ginisa, hinalo sa mga sarsa, maaari mong tamasahin ang kapangyarihan nito sa paraang akma sa iyong panlasa. Kaya huwag maliitin ang simpleng bungkus ng bawang. Maaaring maliit ito, ngunit sa loob nito ay isang puwersa na maaaring patahimikin ang stress at hayaang huminga muli ang iyong testosterone. At kung kailan sa tingin mo ay kahanga-hanga na ang bawang, may isa pang gulay na maaaring mas makagulat sa iyo. Hindi tulad ng bawang, na gumagana sa pamamagitan ng pagpapakalma sa stress, ang isang ito ay gumagana sa pamamagitan ng dramatikong pagpapabuti ng sirkulasyon. Sa sobrang bisa nito, tinatawag ito ng mga siyentipiko na Viagra ng kalikasan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 8. Beets. Ang beets ay isa sa mga gulay na hindi pinapansin ng maraming lalaki. Ang ilan ay binabalewala ito dahil sa lasa nitong parang lupa. Ang iba naman ay iniiwasan ito dahil nagiiwan ito ng mantsa sa lahat ng bagay na madikitan nito. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob ng simpleng ugat na ito ay matatagpuan ang isa sa pinakamakapangyarihang natural na kasangkapan upang ibalik ang sirkulasyon, protektahan ang iyong puso, at kahit nabigyan ka ng uri ng mga ereksyon na akala mo ay nawala na magpakailanman. Para sa mga lalaking higit 60 anyos, ang beets ay hindi lamang pagkain. Ito ay gamot para sa iyong pagkalalaki. Ang sikreto ay nasa kanilang mga nitrates. Kapag kumain ka ng beets, ang mga nitrates na iyon ay nagiging nitric oxide, isang compound na ginagamit ng iyong katawan upang i-relax ang mga daluyan ng dugo at pataasin ang daloy ng dugo. Ito ang eksaktong parehong landas na tina-target ng mga deresetang gamot tulad ng Viagra. Sa madaling salita, tinutulungan ng beets ang iyong katawan na gawin ng natural ang sinusubukang gayahin ng mga mamahaling tableta. At para sa mga matatandang lalaki, kung saan ang daloy ng dugo ay madalas na pinakamalaking hadlang sa malakas na mga ereksyon, ito ay maaaring magbago ng buhay. Naaalala ko ang isang 79 taong gulang na pasyente, si Lolo Jose, isang lolo ng 5. Malusog siya sa maraming paraan, naglalakad araw-araw, at kumakain ng sa tingin niya ay isang balanseng dieta. Ngunit ipinagtapat niya sa akin na ang pakikipagtalik sa kanyang asawa ay halos tuluyan nang nawala. "Doc," sabi niya ng mahina, "pakiramdam ko'y nawala na ang bahaging iyon ng aking sarili. Ayokong umasa sa mga tableta, pero ayoko ring sumuko sa aking pagsasama. Ang kanyang presyon ng dugo ay mataas, ang kanyang sirkulasyon ay mahina,
at ang kanyang testosterone ay mas mababa kaysa sa nararapat. Nagdagdag kami ng inihaw na beets at sariwang beet juice sa kanyang lingguhang mga pagkain. Noong una, tinawanan niya ang ideya, ngunit sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang presyon ng dugo. Sa loob ng ilang buwan, sinabi niya sa akin na bumalik ang kanyang mga ereksyon na may lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. At ang pinakamagandang bahagi, hindi na niya naramdaman na wala siyang magawa. Natuklasan niya na ang kalikasan mismo ang nagbigay sa kanya ng sagot. Tumutulong din ang beets sa isa pang paraan. Sinusuportahan nito ang stamina. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay hindi lamang nangangahulugan ng mas malakas na mga ereksyon. Nangangahulugan ito ng mas maraming oxygen na umaabot sa iyong mga kalamnan, sa iyong puso, at maging sa iyong utak. Ang mga lalaking regular na kumakain ng beets ay madalas na nag-uulat na mayroon silang mas maraming tibay sa panahon ng ehersisyo, mas malinaw na pag-iisip, at mas matalas na memorya. Para sa mga lalaking higit 60 anyos, ang mga benepisyong ito ay nangangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam na bumabagal na ang buhay at pakiramdam na kontrolado mo pa rin ang iyong katawan at ang iyong hinaharap. Oo, makalat ang beets. Oo, nagmamantsa sila sa iyong mga kamay. Ngunit kapag napagtanto mo na ang bawat kagat, ay tumutulong na ibalik ang iyong sirkulasyon, protektahan ang iyong puso, at buhayin ang iyong pagkalalaki. Bigla silang hindi na mukhang nakakabagabag. Maaari mong ihawin ang mga ito, i-blend sa mga smoothie, o inumin ang beet juice. Hindi mahalaga kung paano mo ito kinokonsumo basta't maging bahagi ito ng iyong routine. Mga Ginoo, ang gusto kong makuha ninyo mula dito ay simple lang. Ang beets ay Viagra ng kalikasan. Madaling makuha, abot kaya, at epektibo. Para sa mga lalaking gustong iwasan ang pag-asa sa mga tableta at sa halip ay sumandal sa mga natural na solusyon, ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na maaari mong ilagay sa iyong plato. At ngayong natuklasan na natin ang 4 na gulay na sumisira sa testosterone at ang 4 na maaaring magpanumbalik nito, ang tunay na tanong ay ito: paano mo pagsasama-samahin ang lahat ng ito sa mga pang-araw-araw na pagpipilian na nagpoprotekta sa iyong pagkalalaki at nagpapanatili sa iyong malakas sa mga darating na taon? Iyan mismo ang ating tutuklasin habang papunta tayo sa konklusyon. Conclusion, mga Ginoo. Naglakbay tayo ng sama-sama, at sana sa ngayon ay mas malinaw na ninyong nakikita ang katotohanan. Ang pagkain ay hindi lamang isang bagay na inilalagay natin sa ating mga plato para punan ang ating mga tiyan. Para sa mga lalaking higit 60 anyos, ang pagkain ay maaaring gamot para sa inyong pagkalalaki o lason para sa inyong testosterone. Bawat kagat ay mahalaga at ang inyong pinipili ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam na mahina, pagod, at walang koneksyon o malakas, buhay, at may tiwala sa sarili. Sinimulan natin sa pagtuklas sa 4 na tahimik na maninira ng testosterone na pinagkakatiwalaan ng napakaraming lalaki nang walang tanong-tanong. Soy, kasama ang mga compound nitong parang estrogen, ay tahimik na nagnanakaw ng inyong pagkalalaki habang kinukumbinsi kayo na ito ay mabuti sa puso. Mint sa inyong mga tsaa at supplement ay nagpapakalma sa katawan, ngunit pinipigilan ang mismong senyales na kailangan ng inyong mga bayag para gumawa ng testosterone. Flaxseed, na pinupuri bilang isang superfood, ay kumakapit sa inyong mga hormone at inilalabas ang mga ito na parang basura. At ang mga naprosesong vegetable oil na iyon, corn, soybean, canola, ang mismong mga langis na isinulong ng industriya ng pagkain bilang malusog, ay nagpapagatong sa pamamaga at nagnanakaw sa inyo ng sigla sa loob ng maraming dekada. Hindi lamang ito mga hindi nakakapinsalang pagkain para sa tumatandang lalaki, sila ay mga tahimik na magnanakaw na kumukuha ng kaunting testosterone na iniwan sa inyo ng kalikasan. Ngunit may pag-asa. At iyon ang bahaging gusto kong dalhin ninyo. Dahil kung paanong ang ilang pagkain ay sumisira, ang iba naman ay maaaring magtayo muli. Spinach, puno ng magnesium at natural na nitrates, ay nagpapagatong sa inyong free testosterone at nagpapanumbalik ng sirkulasyon. Broccoli at ang mga pinsan nitong cruciferous ay naglilinis ng labis na estrogen para magawa ng testosterone ang trabaho nito. Bawang,
kasama ang sinaunang reputasyon at modernong agham nito, ay nagpapababa ng cortisol. Ang stress hormone na sumasakal sa inyong testosterone at nagpapalaya sa inyo para maramdaman muli ang inyong sarili. At beets, ang hindi kapansin-pansing ugat na tinatawag ng mga siyentipiko na Viagra ng kalikasan, ay nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo, nagpapadala ng oxygen sa inyong buong katawan, at nagbabalik ng mga ereksyon at stamina na akala ninyo ay nawala na magpakailanman. Ibinabahagi ko ang mga katotohanan ito sa inyo hindi bilang mga teorya, kundi bilang mga aral na natutunan mula sa mga lalaking ginamot ko sa loob ng 3 dekada. Nakita ko ang bumbero na si Mang Lito na muling nagkaroon ng enerhiya nang mawala ang soy sa kanyang plato. Ang guro na si Ginoong Reyes na muling natuklasan ang pakikipagtalik matapos isuko ang mint. Ang opisyal ng Navy na si Cafredo na naramdaman ang pagbabalik ng kanyang kislap nang mawala ang flaxseed. At ang retirado na si Mang Danilo na pinalitan ang canola oil ng olive oil at sa wakas ay naramdaman na bumalik ang mga ilaw. Nakita ko rin ang kagalakan sa mukha ng biyudong si Tatay Ruben nang makatulong ang spinach na ibalik ang kanyang lakas. Ang ginhawa ng isang construction worker na si Mang Cardo na kumalma ang prostate matapos yakapin ang broccoli. Ang pasasalamat ng isang asawang si Ginoong Villafuerte na nawala ang stress dahil sa bawang. At ang purong pagkamangha ng isang lolo na si Lolo Jose na muling natuklasan ang kanyang mga ereksyon salamat sa beets. Hindi lamang ito mga kuwento. Ito ay mga totoong lalaki marahil hindi gaanong naiiba sa inyo na nagpatunay na hindi pa huli ang lahat para bawiin ang inyong sigla. Kaya narito ang aking huling mensahe. Hindi ang inyong edad ang nagtatakda sa inyo, kundi ang inyong mga pinipili. Hindi ninyo kailangang isuko ang inyong pagkalalaki sa panahon o sa mga pagkaing tahimik na tumitibag sa inyong lakas. Maaari kayong lumaban ng may kaalaman, may disiplina, at may tamang pagkain sa inyong plato. Itapon ang mga maninira. Yakapin ang mga pampalakas. Dahil ang buhay pagkatapos ng 60 ay maaari pa ring maging puno ng enerhiya, pag-iibigan, at kumpiyansa kung bibigyan ninyo ang inyong katawan ng kailangan nito. At habang isinasara ninyo ang video na ito, tanungin ang inyong sarili. Ng isang tanong, magpapatuloy ba akong hayaan ang mga nakatagong pagkain na nakawin ang aking pagkalalaki? O kukontrolin ko ba ngayon at palalakasin ang testosterone na bumubuo sa kung sino ako? Ang sagot, mga Ginoo, ay nasa inyong mga kamay.